Matapos na isiwalat ng aktor na si Aaron Villena ang umunay ginawa sa kanya ng isang direktor na hindi niya pinangalanan sa kanyang post, may lumabas naman sa social media na screenshot na umano'y post ni Direk Joel Lamangan na iniuugnay ng publiko na sagot ito ng direktor sa post ni Aaron. Si Direk Joel Lamangan kasi ang itinuturo ng mga netizens sa post ni Aaron na umano'y humawak sa pribadong parte ng katawan nito. Bahagi ng post na umano'y mula sa account ni Direk Joel Lamangan. Paano ka inabuso kung yun naman ay iyong ginusto? Ikaw pa nga ang may sabi na isubo. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hanga din naman ako sa iyo tumagal ka sa industriya dahil sa pamumukpok. Ilang baklang direktor at producer na ang iyong pinatikim ng panandili ang aliw at hinibod ang papaitan para magka-project ka. Nakailang rich gay benefactor ka na aber. Ilan na sa kanila ang tumira sa iyo para makuha mo gusto mo. Balita ko may ka-live-in ka pa na bakla ngayon sa Makati na nagbibigay sa iyo ng negosyong bar at may mga anak-anakan pa kayo na aso. Nakikisaw-saw ka sa issue para ikaw ay umingay at mapag-usapan dahil palaos na. Kaya itahol mo na lang yan, pero never ka inabuso dahil yon ay ginusto mo. Hindi naman sigurado kung post talaga ito ni Direk Joel Lamangan dahil nang hinahanap na ang kanyang account sa Facebook ay unsearchable ito. Samantala, sa post naman ng direktor na si Direk Daryl Yap ay may parinig ito kay Direk Joel. Sa post ni Direk Daryl ay binahagi nito ang post ni Aaron at nilagyan niya ito ng caption na itatag niya daw sana si Direk Joel. Ngunit in-unfriend na umano siya ni Direk noong pang 2022. Isa namang malapit kay Direk Joel ang nagkumpirmang hindi si Direk ang nag-post ng kumakalat ngayon ng screenshot. Ayon kay Direk Ronaldo Carvalho ay mismong si Direk Joel umano ang tumanggi sa post na kumakalat ngayon. Tigilan na din sana umano si Direk Joel dahil halata naman umanong nakikisaw-saw lang si Aaron Villena sa isyu ngayon na kinasasangkutan ni Sandro Mulak. Pagkabasa ko nito, alam kong hindi si Direk Joel Lamangan ito, hindi siya ganito magsalita. I verified it to Direk Joel. True enough, kinumpirma niyang hindi siya ito. May mga walang yang tao talagang ginagamit ang FB account niya sa maraming kabalbalan. Please stop putting words sa Direk Joel's mouth. Hindi para patulan pa niya ang starlet na ito. Obvious namang isa na naman siyang nakikiride on dahil sa kaso ni Sandro Mulak. Magtigil ka, Aaron Villena. Tama na ang pakikisakay sa issue at paggamit ng tao para mapag-usapan ka lang. Wala kang mapapala sa ganyan. So sad na naging bulag at pipi lang ang mga artista sa ganyang kalakaran sa industriya nila. Na kahit binabastos o binababoy sila, hindi sila makapagsalita sa kagustuhang sumikat at kumita. Napakaganda nilang tingnan, hinahangaan, iniidulo, pero tinatakpan lang pala nito ang dumi at baho nila sa loob. Kaya nga kahit yung mga disikat na direktor yan ang ginagawa nila sa kanilang mga talent, gusto nilang palabasin sa normal culture sa showbiz industry. Yan ang tunay na PDF file. Proud pang sabihin na parang normal lang ang mga ganong pangyayari, parang gustong i-normalize ang ganong gawain sa showbiz. Sa Pilipinas showbiz ganyan, grabe stereotyping pag LGBT, lalo na gay male actor, kaya walang nag-out kasi takot mawala ng projects or baka mas stereotype na lang sa gay roles. Pero sa Hollywood, keb sila kung gay ka or not. Basta bagay sa your role, pasok ka sa banga. Proud siya na ganyan ang kalakaran sa industry nila. Now, hindi na nakakapagtaka kung bakit bumubulusok na sa bangi ng Philippine cinema kasi wala naman palang quality ang paghanap nila ng talent. Basta payag sa pananamantala nila, okay na kahit wala namang talent. Unpopular opinion, but this is why we need Soji Bills even more. If true man yung about sa gender ni Aaron, sobrang disappointing si Direk, to be honest. No one deserves to be exploited or discriminated dahil lang sa gender. Tapos yung panalita niya pa, ang cheap.
Totoong nangyayari pa talaga to, no? Nakakalungkot na maraming nangyayaring kababalaghan sa mga kababayan nating gustong sumubok, sumikat. I hope Idol Raffy Tulfo will do something about this. Hindi po pwedeng i-normalize sa mga ganong bagay. Ganon-ganon na lang yon. Tama ba yon? Kala ko matatanda ang dapat may alam kung ano ang tama at dapat gawin, pero bakit po madalas na yung mga matatanda pa yung gumagawa ng mali at kailangang ituwid? Tama naman si Aaron Villena, madami nang nangyayari na ganyan, pero it doesn't mean na normal, tama at dapat ipagmalaki pa ito. Kailanman hindi magiging tama ang mali. Put a stop to this stigma. I pity Sandro and Gerald for what happened to them, but very brave for standing up for what is right. Do your thing, Senator Raffy Tulfo. Napakatalamak na talaga mga nangyayaring ganito sa industriya na yan. May natulungan na po kayo, sir, sa programa nyo. Baka pag mas malaki ang investigasyon, mas magiging marami pa ang mag-voice out. I'm so proud of you, Aaron, for speaking up. I hope Idol Raffy Tulfo will help you through this tulad ng pagtulong na doon sa TV5. Wala naman siyang sinabing i-tolerate. Sinabi niya lang naman na matagal na talagang merong ganyan. Which is an open secret naman na kahit hindi taga-showbiz at manonood lang ay alam na may ganyan. Pero diba nakinabang ka din naman? Wala ka namang masyadong talent para pasikatin sarili mo. Katawan at itsura lang naman meron ka. Kaya for sure, need mo din yung ginawa mo kasi hindi rason na sabihin mong baguhan ka lang. If ayaw mo, ayaw mo. A no means no. Kaso pumayag ka. In short, ginusto mo yon. May choice kang sabihin ayaw mo yung ginawa sa'yo, but di ka naman umayaw kasi nga gusto mong sumikat. If may talent ka kasi, talent yung magpapasikat sa'yo kasi mapeperahan ka ng network na napagtrabahuan mo. Pero if talentless ka, ikaw kailangang kumapit sa magpapasikat sa'yo. Precisely, but nga kasi walang nag-react nun. Kung noon pa sana may nagreklamo o nag-react, edi sana di aabot sa level na matagal ng panahon nangyari yan. Kung may mga artista na nagtiis sa ganyang kalakaran, meron din namang sigurong sikat ngayon pero di pumayag sa kanyang kalakaran. I sympathize with Aaron. Maaring may dahilan siyang mabigat kaya hindi siya nag-react during that time, pero stating the fact na noon pa may nangyari ng ganyan, hindi nangangahulugan na masanay na lang tayo sa ganyan.